Pagbaril sa kaklase sa law school, biro tungkol sa mga may kapansanan at kahandaang putulin ng ugnayan ng Pilipinas sa Amerika at Australia. Ilan po yan sa mga kontrobersyal na namang pahayag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Saksi sina Cedric Castillo at Dano Tingkungko. Madalas na niyang kwento kung paano niya labanan at patayin pa umano ang ilang kriminal. Pero nitong Martes, ang ikinuwento ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa pagbaril niya sa isang bully raw niyang kaklase sa San Beda Law na hindi nabanggit kung buhay pa. Ito, sige ho, mga Bisaya nagkakalat sa mundo. Kasi sa koridor kami, papasok. Sabi ko sa kanya, pag tinamaan ako na, babarilin kita. Tinamaan ako sa ilong. I beg. Expel. Kagabi naman, may pabirong kwento si Duterte tungkol sa mga kaibigang senior citizen at may kapansanan. Yung isa doon, classmate ko pa. Ay na-stroke. Pag ganun-ganun, Rod. Gusto ko sabihin, kamatay ka na lang. Yung isa doon, 87, 88. Pag dating, kami siguro niya maingay na gano'n sa pilit. Hindi niya siguro ma-spinal. Tinutulak pa, gano'n. Tapos ang lakad yung mga tapatakbo yung mga babae, tinutulak yung mukha. Tapos ibalik ng yaya. Ikinatuwaman at pinalakpakan ng mga taga-suporta. Labag daw ito sa RA 9442 o Amended Magna Carta for Disabled Persons ayon sa National Council of Disability Affairs. Nabanggit yan isang linggo lang matapos ang controversial ding rape remark ni Duterte. Binatikos yan ng Australian Ambassador at sinigundahan naman ng US Ambassador. Kaya kagabi, binatikos ni Duterte ang dalawa sabay sabing handa siyang putulin ang ugnayan ng Pilipinas sa dalawang bansa. Do not interfere because it's election time. It would do well for the American Ambassador and the Australian Ambassador to shut their mouth. I never interfered in their elections. Baka ma-sever yung ties ng Pilipinas sa Australia. Go ahead and sever it. If I become the president, go ahead and sever it. Natawa naman ang Pangulo sa pahayag na ito. Malaking bahagi ng responsibilidad ng isang Pangulo ang pagsigurong maayos ang ugnayan ng ating bansa sa iba. Ano pakinabang natin doon? Yung America is a very big trading partner, always in the top 3. Australia has been helping us even in the peace process in Mindanao. And he comes from Mindanao. And I'm sure he would want to have lasting peace in Mindanao. Kaugnay naman sa panawagang maglabas ng medical records si Duterte. Sabi ng Pangulo, kahit may karapatan daw ang taong bayan na malaman ang state of health nila, dapat voluntaryo ang pagdedeklara. Dati na yung panawagan ni Vice President Jejo Marbinay na humirit na kagabi matapos may maglabas ng psychological test umano ni Duterte. Sabi ni Duterte, pribado dapat ang test at hindi dapat inilabas. Ito pala si Verdugo, si Duterte. Kaya pala yung mga ginagawa nito abnormal. And meron pala po itong personality disorder. Narcissist pa. Siya lang ang magaling. Walang kampanya ngayong araw si Binay. Si Mar Rojas na naglibot sa ilang bayan ng Bulacan, pabor din daw na isa publiko ang resulta ng psychological test kay Duterte na ginamit na basihan sa annulment nila ng unang asawa. Sa panunuyo naman niya sa ilang bayan sa Nueva Ecija, ibinunyag ni Rojas ang panghaharas umano ng mga NPA sa mga supporter niya at mga mayor ng Panay Island. Ang kanilang supporter na si Mayor Duterte ang nasa likod nito. Ang komunismo po walang takot sa Diyos. Ang komunismo po ay diktadurya. Isa lang ang nag-iisip dyan. Alam naman po natin kung sino ang astang diktador sa ating kapaligiran. Sinagot yan ni Duterte na nakapanayam ko sa Davao ngayong araw. You know very well I'm bayan. I've always been left. That is why I raise my fist. Ganon talaga ako. But I am not a communist. I am not a member of the New People's Army. Puerto Princesa naman ang last stop ni Senadora Grace Poe ngayong araw. Doon niya sinagot ang mga batikos na hinakot lang ang mga taga-suporta sa kanyang rally sa Cagayan de Oro kagabi na sinunduraw sa Bukidnon at Misamis Oriental gamit ang mga inarkilang bus. Wala kaming budget para sa gano'n. Wala akong kinontratang gano'n.
Pinabulaanan niya ring meron siyang $1 million mansion sa California, USA na hiwalay pa raw sa ibinenta niyang bahay sa Virginia. Hindi naman totoo yun. Lahat yung nakalagay sa aking salin, pwede naman tignan. At saka wala naman akong tinatago. At yun naman, wala ako sa gobyerno noong mga panahon na yun. Yun ay personal nakareport sa aking salin. Base sa kanyang 2014 SALN, may 2 bahay at lupa si Poe sa California na nabili noong 1992 at 2008 pero hindi nakalagay ang eksaktong address. Wala namang schedule ng kampanya ngayong araw si Senator Miriam Defensor Santiago.